Nako, ang ating gobyerno na sinasabi ng Pangulo na stable daw kahit may nag-iingay. Anong stable? Mismo ang International Monetary Fund nagbabala na dapat ang administrasyon may gagawin. Kasi kung hindi nila gawin itong babala, o hindi nila pakinggan ang babala ng International Monetary Fund, yung financial stability natin, delikado. Lalo na yung dalawang bangko na kinunan nila ng pondo para sa Maharlika Investment Fund. 50 billion sa Land Bank at saka 25 billion sa Development Bank of the Philippines. Sobra isang taon na. Wala pa rin nangyayari sa Maharlika Investment Fund. Tahimik sila. Ito na. Napansin na yan ng International Monetary Fund. Okay, so, pakinggan natin ang balitang ito, plus yung commentary ni Pinoy Views and Opinion at dagdagan ko na lang din ng reaction. Nagresulta na mga kababayan, pumasok sa isang bagay na hindi busbusang pinag-aralan. Minadali Ang tinutukoy po natin mga kababayan ay itong Maharlika Fund at kinaladkan po ang ating mga bangko mga kababayan, katulad na lamang nitong Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines, na kung saan ginatasan nila mga kababayan ng pondo para ilagak dyan sa Maharlika Fund. At ngayon mga kababayan, nagbabala na asawa ni Babal Reyes. Nagbabala na po ang IMF, International Monetary Fund. Itong International Monetary Fund mga kababayan ay isang organisasyon na tayo ay miyembro na tumutulong po sa iba't ibang bansa mga kababayan sa pag-stabilize ng economy. Nagbibigay sila ng expert opinion mga kababayan at nagpapautang din sila. At ngayon, nagbabala na sila mga kababayan dito sa dambuhalang bangko na backbone din ng ating gobyerno na Land Bank of the Philippines at DBP dahil sa pag-invest ito sa Maharlika Fund ng bilyon-bilyon mga kababayan. At ngayon, natutrouble na po ang Land Bank at ang DBP dahil ito sa kagagawan ng ating presidente at ng kanyang mga alipores mga kababayan dahil dito sa Maharlika Fund. Panoorin po natin ha. May babala ang International Monetary Fund. Nalagay ang bato sa alanganin ng Land Bank at Development Bank of the Philippines matapos nilang maglaan ng 75 billion pesos. Billions mga kababayan na supposedly ginagamit nila yan doon sa mga profitable na investment. At doon sa Maharlika Fund na hindi na natin alam mga kababayan kung ano nang nangyari. Ang sabi nila, pinangakuan tayo ng langit. Ngayon, parang nawalang parang bula. Nasaan na yung kinita? Para sa Maharlika Investment Fund, ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Palakpakan, International Monetary Fund para sa agarang capital restoration ng Land Bank at Development Bank of the Philippines. Pinapabalik ba kababayan ng IMF na nanawagan mga kababayan sa Maharlika Fund? O ibalik nyo yung nilagat ng Land Bank at ng DBP nang sa gayon hindi sila matrouble. Analysis na po yan ng International Monetary Fund mga kababayan ha. Dahil bakit pinapabalik ng IMF? Dahil alam nila mga kababayan na sablay ang Maharlika Fund. Dahil kung kumikita pa yan, dapat papalakpak ang IMF. Good job ang ginawa niya. Pero anong sabi ng IMF? Kung hindi yung nilagat nyo ng pondo, kung hindi, matotrouble ang inyong bangko. Kaya nga, ang sabi ni Gwanzon mga kababayan, safe pa ba ang aming mga deposito dyan sa Land Bank of the Philippines? Yung kabilang ito sa ginagatasan dyan sa Maharlika Fund? Philippines. Ito'y matapos maglaan ng 50 billion pesos ang Land Bank at 25 billion pesos ang DBP sa Maharlika Investment Fund. Grabe, Ayon no? sa Billions. IMF, ang kapital na inilabas ng dalawang state-owned banks ay naka-apekto sa kanilang liquidity at common equity. Ibig sabihin mga kababayan, walang kinita. Yung liquidity, merong tinatawag na CAR. Cash Adequacy Ratio. Correct me if I'm wrong. Yun ang matanda, basta CAR eh. It should be 10%. Noong hindi pa naglaan ng 50 billion ang Land Bank sa Maharlika Investment Fund, okay pa ang kanilang CAR.
adequacy, liquidity. Yung CAR na yan, CAR, yung bang dapat may sapat na pundo ang bangko para kung may biglang withdrawal, mabayaran nila ang kanilang customer o yung mga mag-withdraw. Yun ang ibig sabihin ng liquidity. Ang land bank nawalan ng 50 billion, ang DBP nawalan ng 25 billion, yung liquidity nila, yung cash, nila, alanganin na. Paano kung mag-withdraw ang mga depositors? Wala silang maibigay. Yun ang problema dyan. Okay lang sana kung kumikita yung 75 billion na hindi, nakatulog lang yan. Don't know ano nang nangyari. Tahimik na ang Maharlika Investment Fund. Hindi pa siguro. So paano na yan kung kukunin nila? Baka bumaba na yung value. Nasukatan ng financial health ng mga bangko. Para kay Alex Escucha, ang presidente ng Institute for Development and Econometric Analysis, bumaba ang common equity o CET1 ratio ng Land Bank at DBP. Ang sa DBP, naging mas mababa pa sa regulatory minimum na 10%. Galing 13 mga kababayan ha ang DBP, naging 8% na lang. Bumaba pa sa minimum mga kababayan ng 10%. After nyan, naglabas ng pera papunta sa Maharlika Fund. Bongbong, anong ginagawa mo dito sa ating mga bangko? Gusto niyo bang i-bankrupt ito? Because of that reduction in capital, DBP will have no choice but to reduce its assets and loan portfolio. Simple implication, they cannot expand. Hindi na makakapag-expand. Ano ba itong pinaggagawa ng gobyerno? Humingi ang Land Bank at DBP ng regulatory relief mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas matapos ang kanilang kontribusyon sa MIF. Relief. Ano yung mga relief na iyan? Tax exemption na naman o bawas interest. Supposedly mga kababayan, mapupunta sana yung perang iyan sa taong bayan, sa kaban ng bayan. Sa sino ultimately ang magsasuffer niyan? At taong bayan pa rin. Ibig sabihin nito, sa loob ng 2 hanggang 3 taon, hindi sila papatawa ng mga penalties sa kanilang pag-deviate sa regulatory capital requirements. So meaning, walang koleksyon. Dapat sanang penalty dyan na babayaran ng DBP at Land Bank ang pupunta sa kaban ng bayan. Ay, CAR, Capital Adequacy Ratio pala yun. CAR. So, dapat 10%. So, DBP, 8% na lang. Yan. Tiway na. Hindi na mapapakinabangan. Kampante naman si Escucha na kayang maabot ng DBP ang 10% CET1 ratio sa katapusan ng taon. Basta't Ay, tingnan nyo ang trend o galing 13 mga kababayan. Ang laki na ibinagsak. Papuntang 8 ang DBP. Ang Land Bank naman mga kababayan, 15%. Bumagsak sa 12. Alam nyo mga kababayan, sa laki ng assets nila, kahit 1% mga kababayan, napakasakit na yan. How much more itong 5%? 3% ng mga malalaking bank? So, sana, pakinggan ng administrasyong ito yung babala ng IMF. Kasi pag hindi nila pakinggan, maapektuhan tayo yung credit standing natin. Kasi umuutang tayo nagpapautang itong IMF. So, again, bakit tahimik sila? Ano nang nangyari sa Maharlika Investment Fund? Pera ng taong bayan yan, yung 75 billion. Hindi nila pera, oh. Tapos, ang sweldo daw ng mga CEO, correct me if I'm wrong, maalala ko si Professor Malotikia, millions, ilan bang million? Mas mataas pa daw ang sahod ng CEO o President ng Maharlika Investment Corporation kumpara sa Central Bank Government. So, ang dami nating pinapasweldo. Yung Maharlika Investment Corporation, mga board of directors, ang meron lang daw sila ngayon, logo at saka opisina. So, bakit natin sila pinapasweldohan, yung mga opisyalis ng Maharlika Investment Corporation na wala tayong return of investment.
puros gastos. Nasaan na yung ipinagmamalaki ng Pangulo na ito daw ang mag-spur ng development ng bansa. So, sana pakinggan nila ang IMF at ibalik na yung pera ng taong bayan. Ibalik na nila sa kaban ng Land Bank at Development Bank of the Philippines.